Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang papapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong ika-21 ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo, pagkat ako'y sumasa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo, nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos. Siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hatulan mo, ako'y walang kasalanan, Panginoon. At laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos,
Ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos." Sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaret. Sa araw na ito, ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno ay para bang nakikipag-usap sa atin ng isang kaibigan o kaya naman muling sinasariwa yung ating friendship, yung ating pagiging magkakaibigan. At bahagi ng ating pagiging magkaibigan ay yung kinikilala nating lubusan kung sino ang ating mga kinakaibigan, kung sino ang ating mga sinasamahan. Talaga pong sa panahon ng krisis, doon natin talaga nakikilala ang tunay nating mga kaibigan. Doon talaga lumilitaw. Yun din po talaga yung kagandahan, na dumarating ang panahon na tayo po ay nagkakaproblema dahil dito din lumalabas yung tunay nating intensyon, yung totoo nating ugali, yung totoo nating ipinapakita. Mahirap po kasi, di ba, yung
kaibigan mo lang ito, kaibigan mo lang ako dahil meron kang nahihita o nakukuha sa akin. Ngayon, na halos pare-pareho tayo, dito lumilitaw yung tunay nating intensyon kung bakit nga ba tayo lumalapit sa isang tao o nakikipagkaibigan. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinubukang suriin ano nga ba ang pagkilala ng mga tao sa kanya. Sabi niya, sino ba ako? Ayon sa mga naririnig ninyo, sino ba ako para sa kanila? Sino ba yung nakikita nila sa akin? Iba-iba yung pananaw, iba-iba yung pagtingin, iba-iba yung pagkilala. Hindi talaga kung sino talaga ang poong Jesus Nazareno. Okay lang naman kay Jesus, no? Kung sa tingin ng ibang tao, siya si Juan Bautista. Kung sa tingin ng ibang tao, siya si Elias o isa sa mga propeta. Okay naman yon, wala namang problema doon. Pero ang sabi ni Jesus, kayo, sino ako para sa inyo? Na hinihiling, para bang nais niyang malaman yung lalim, no? Yung lalim ng pagkakilala ng mga alagad sa kanya na nakakasama niya. Naririnig ng mga alagad kung paano siya husgahan. Naririnig ng mga alagad kung paano siya dumugin, questionin ng mga otoridad. Pero nananatili sila. Sumasama pa rin sila kay Jesus kahit na may nagsasabing kampon siya ng demonyo. Pero nanatili yung mga alagad kay Jesus. Bakit nga ba? Bakit kayo nananatili? Sino ba ako sa tingin nyo? Para sa iyo, sino ba ako? Importanteng tanong na kailangan natin masagot. Kaya sabi ni Jesus, sabi ni Pedro, ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Pag sinabing Mesiyas, naniniwala kami, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang sugo ng Diyos. Na ngayon, binabato ulit sa atin, sino ba ang poong Jesus Nazareno para sa atin? May naririnig tayo nagsasabing, ako ang sugo ng Diyos. Bakit hindi kayo doon pumunta? May mga tao, mga grupo nagsasabing, sa amin ang kaligtasan. Bakit hindi kayo doon? Bakit dito pa rin kayo sa simbahan ng Quiapo? Bakit dito pa rin kayo sa poong Jesus Nazareno? Kahit na napakainit, minsan umuulan, minsan naharangin kayo sa daan, pero magsusumikap kayong pumunta. Bakit ba? Ano ba ang pagkilala mo sa poong Jesus Nazareno? Dapat po natin masagot iyon. Na hindi magiging hadlang o hindi magiging dahilan ang pagkakasakit natin, ang COVID, ang kawalan ng trabaho, ang kawalan ng pera, maging ang pag-iwan sa iyo ng mahal mo, ng asawa mo, kaibigan mo, hindi yun magiging dahilan para mapigilan kang pumunta sa poong Jesus Nazareno. At sana nandun din tayo sa punto na naniniwala tayong ang poong Jesus Nazareno ang magliligtas at tanging nasa Kanya ang kaligtasan. Tayo po yung kailangan magpatuloy, mag-effort, kilalanin ang poong Jesus Nazareno. Hindi lang base sa mga naririnig nating kwento, hindi lang dahil sinabi ng ibang tao, naku, mare, naku pare, lapit ka lang sa Nazareno. No, magdebosyon ka sa Nazareno, mapaghimalayan. Maganda po yun, no? Pero ngayong nandito ka, kilalanin mo ng mabuti
dahil nagpapakilala naman ang Diyos. Makikilala natin siya kapag nag-a-attend tayo ng misa. Naririnig natin ang mabuting balita, ang kwento, ang kanyang buhay. Mas makikilala mo kung magbabasa ka ng Biblia. Yun ang buhay ng Diyos. At mas makikilala natin siya sa ating personal na karanasan. Di ba? Kasi sa Diyos po, kilalang kilala tayo ng Diyos. Kung lalapit tayo sa Diyos, sa Poong Jesus Nazareno, Lord, sino ba ako para sa iyo? Sino ako para sa iyo? At buong lakas niyang sasabihin, kilala kita, nangangailangan ka ng tulong ko. Kilala kita, at naniniwala akong kaya mo. Kahit maraming tao nagsasabing, hindi mo kaya, ako naniniwala ako, kaya mo. Makakabangon ka ulit dyan. Dahil sa pandemyang ito, mabubuhay ka ulit. Makakaahon ka dyan dahil naniniwala ako sa iyo dahil kilala kita eh. Kaya wag tayong basta sumuko lang sa buhay. Wag tayong basta bumitaw na lang. Kasi merong nakakakilala sa atin. Of course, naiintindihan niya, nahihirapan tayo dito. Lalo ka na, nahihirapan ka sa iyong sakit, no? Sa nararanasan mo. Alam niya yan. Pero sabi nga sa Salmong Tugunan, no? Umasa lang tayo sa Diyos. Patuloy tayong umasa sa Diyos. Kasi siya ay dakilang manunubos. Ito dalawa yung mas pakinggan natin. No? Sa harap ng Poong Nazareno, pwede nating aminin, kulang pa yung ating pagkilala sa Kanya. Hilingin din natin na makilala natin siya ng lubusan. At dito, sa krisis na ito, sa pandemyang ito, mas lumilitaw sino ang tunay na deboto at kung ano ang ating motibasyon, ang ating dahilan kung bakit nagpapatuloy tayong magbalik sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Ang ating pong itutugon, gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinapanganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin nalinisan ng mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos
Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay labin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at util ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan
at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.